Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Dimwell Aba, shoutout kay Rhea Gusian. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wala siyang oras, Ivory. Malamig na sinabi ni Lou Roxanne na atras siya at tatalikod para umalis. Mabuti, kinagat ni Ivory ang kanyang mga ngipin at gumawa ng napakahirap na desisyon. Biglang napangisi si Lou Roxanne sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos lingunin, para siyang tied, sigurado ka. Sigurado ako. Kinagat ni Ivory ang kanyang labi at tumanggo. Ilang beses tumama sa puso ng mga tao ang mga salita ni Lou Roxanne. Si Ivory ay hindi natatakot sa lahat ng uri ng pagpapahirap, ngunit ang kanyang pagkakasala ay pinalaki ng walang katapusan ni Lou Roxanne, at pagkatapos ay binugbog siya ng malakas. Sa ilang lawak, naramdaman pa ni Ivory na siya ang makasalanan sa paligid ng Aaron. Gaya nga ng sinabi ni Lou Roxanne, sa ngalan ng pag-ibig, ang ginagawa mo ay pag-uusig. Hinatak niya pababa ang Aaron kaya paulit-ulit na nasa panganib ang Aaron. Kung matutulungan niya ang Aaron tulad ng tuktok ng asol na bundok. Ang kakayahan ng Aaron, kahit na hindi ito ang Panginoon, ay tiyak na dragon at phoenix sa mga tao, hindi nakahiwalay at nasugatan sa lahat ng dako. Oo, ngunit walang batayan para sa mga salita, at ito ay batay sa mga salita. Sa sandaling bumaba ang boses, ginalaw ni Lou Roxanne ang kanyang kamay, at isang piraso ng puting papel ang lumipad mula sa kanyang manggas. Nang mahulog ang papel sa mga kamay ni Ivory, malinaw na nakasulat ito sa black and white. Handa ka na ba? Si Ivory ay hindi rin tanga. Kumunat ang noo niya at sinabing, gaya ng sabi ko, kinakabahan din ako sa Aaron, kaya natural na maghahanda ako ng maaga. Anong problema? Kalmadong ngumiti si Lou Roxanne. Kung walang problema, pirmahan mo. Bahagyang kinagat ni Ivory ang kanyang mga ngipin, ginalaw ang kanyang kamay, kumuha ng panulat, nag-alinlangan sandali, at isinulat ang kanyang pangalan sa papel. Muling itinaas ang kamay ni Lou Roxanne, at lumipad papunta sa kamay niya ang papel ni Ivory. Matapos tingnan ang pangalan sa itaas, makikita sa mukha ni Lou Roxanne ang isang nasisiyahang ngiti. Itabi ang papel, ngumiti si Lou Roxanne, okay, mayroon akong salita, ipaalam ka agad kay Fangkon na pumunta upang iligtas ang Aaron. Ivory amoy pagsasalita, noo ng isang nakasimangot, premonition sa masamang bagay, paraan, ano ang ibig mong sabihin na ito? Yan ang ibig kong sabihin, mahinahong sabi ni Lou Roxanne. Hindi ka ba pupunta? Alam ni Ivory ang lasa ng mga salita ni Lou Roxanne. Sa oras na ito, hindi siya masaya. Ako, syempre gagawin ko. Gayunpaman, pupunta akong mag-isa. Ano ang kahalagahan ng pagpunta o hindi? Nagkunwari si Lou Roxanne na walang pagpipilian kundi ngumiti ng mapait. Ikaw lang. Lou Roxanne, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang bumalik? Biglang tanong ni Ivory sa malamig na boses. Hindi ko nababalikan ang sinabi ni Lou Roxanne. Sabi ko pupunta ako para iligtas ang Aaron, kaya gagawin ko. Pero ikaw, tulad ko, ay anak ng pamilya. Dapat mong maunawaan na napakadaling naisin na ang pamilya ay mag-ambag lamang sa bisa ng pagkakakilanlan ng kababaihan. Tsaka yung taong walang pangalan na may gusto lang sa kanya, pero hindi niya ako gusto. Panipi, pumayag ang tatay ko. Papayag ba ang mga executive sa Blue Mountain? Ang sinabi ni Lou Roxanne, hindi nakaimik si Ivory. Paanong hindi maintindihan ni Ivory ang pakiramdam na ito? Sa ilalim ng malaking pamilya, magaan ang mga babae. Kung kailangan mong magbayad para sa mga taong hindi matamaan ng 8 poste, hindi ka maglakas loob na isipin ito.
Maliban kung may interes. Sa katunayan, isa rin akong rogue. Kung maaari kong pamunuan ang mga piling tao sa tuktok ng asol na bundok, kasama ang gang ni Fang Kun, hindi pa banggitin ang 10,000 masasamang monghe, ano ang masama sa pagdoble nito? Ngunit sa kasamaang palad, panipi, madala ko lang ang mga pinagkakatiwalaan ko kahit maliit ang bilang, makatitiyak na gagawin ni Ivory ang aking makakaya. Mariin na isinara ni Ivory ang kanyang mga ngipin. Hindi siya isang hanggal na babae. Natural, naririnig niya ang kahulugan ni Lu Roxen at sinabing, ang ibig mong sabihin ay gustong makipag-ugnayan sa iyo ng Aaron, hindi ba? Exactly. Pero kahit wala ka, hindi niya ako magugustuhan. Bagamat may tiwala akong mahuhulog siya sa akin sooner or later, sayang lang na hindi sapat ang oras ngayon. So, malamig na sabi ni Ivory. Ikaw ay isang matalinong babae. Dapat mong malaman kung ano ang gusto ko. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lu Roxen. Paano hindi alam ni Ivory ang ibig sabihin ng Lu Roxen? Siya ay halos kapareho ng gusto ni Fang Kun. Ang tamis talaga ng mag-asawang cake natin. Ang daming nagmamadaling bumili. Tinitigan siya ni Ivory at huminga ng malalim. Okay, Aaron, I have a way. May paraan ka ba? Bahagyang sumimangot si Lu Roxen, ngunit gumalaw ang kanyang puso. Mukhang malamig si Ivory, oo. Anong magagawa mo? Tanong ni Lu Roxen kay Kitaw. Hindi ka naniniwala sa akin. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Sa mundong ito, pinakakilala ko ang Aaron, pinakamamahal ko siya, at pinakamamahal ko siya. Sapat na ba iyon? Masungit na sabi ni Ivory. Sa madaling salita, kahit ang magaling magsalita na si Lu Roxen ay hindi makapagsalita sa oras na ito. Ang mga salita ni Ivory ay talagang mahusay magsalita at hindi masasagot. Ito ay hindi lamang ang kabisera ng Ivory, kundi pati na rin ang kalungkutan at sakit ni Lu Roxen. Sa harap ng babaeng ito, higit siya sa lahat, ngunit natalo lamang siya sa Aaron. Ngayon, naniniwala ka ba? Malamig na sabi ni Ivory. Naramdaman pa ni Lu Roxen na pinigilan ang kanyang momentum, at sumimangot, ano ang gusto mong gawin? Papel, panulat, malamig na sabi ni Ivory. Dahil doon, tumayo si Ivory at lumapit sa mesa, na may bahagyang pag-extend ng kanyang kanang kamay. Pakiramdam ni Lu Roxen ay isang katulong na babae. Biglang bumaba ang momentum niya. Ngunit nang maisip niya ang lalaki, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at gumawa ng magic ng papel at panulat sa kanyang kamay. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa harap ni Ivory. Si Ivory ay hindi kalokohan, kinuha ang panulat at mabilis na nagsulat ng isang bagay sa papel. Nang makita ang mga salitang ito, hindi mapigilan ni Lu Roxen na mapangiti ng may kasiyahan. Ngunit sa susunod na sandali, biglang tumigil si Ivory sa pagsusulat, tumalikod at malamig na sinabi, mapa. Ang mapa, malamig na tanong ni Lu Roxen. Tama na yan. Ano ang gusto mong mapa? Lu Roxen ay lubos na mapagbantay. Malinaw, ang gusto ni Ivory ay isang mapa mula sa lahat ng direksyon patungo sa disyerto. Pero kung ang ganoong mapa ay ibinigay sa kanya, hindi ba siya makakatakas sa hinaharap? Kung hindi mo maibibigay, hindi ko magagawa ang kasal ni Aaron sa iyo. Malamig na sabi ni Ivory. Kung si Lu Roxen ang may kapangyarihan sa harap ng tag-araw ni Su Ying noon, mababaligtad ang sitwasyon. At least, mahirap para kay Ivory na hawakan ang sarili kapag nabalitaan niyang gusto niyang pakasalan si Aaron. Iyon ang lalaking gusto niyang masakop, at iyon ang lalaking kayang hayaan ang sarili niyang makuha ang lahat ng gusto niya. Para sa Aaron, na hindi pa nakakasulat ng 8 karakter, maaari pang ang ibigay ni Lolo sa kanyang sarili ang asol na bundok na pavilion. Kung ito ay magiging totoo, kalahati ng pamilya Lu ay hindi man lang lalayo. Kahit na hindi niya kailangan ang kalahati ng pamilyang Lu sa oras na iyon. Dahil sa oras na iyon ay maaaring magkaroon siya ng higit pa. Walang paraan upang maunawaan, natural na nahulog sa hangin. Mabuti, kinagat ni Lu Roxen ang kanyang mga ngipin at muling kumilos. Isang mapa ang lumitaw sa harap ni Ivory. Sinulyapan lang ito ni Ivory at gumawa ng paghahambing. Pumili siya ng lugar sa pagitan ng tuktok ng asol na bundok at ng disyerto, malungkot na lungsod ng nyebe. Kaya hindi na siya tumingin sa mapa at nagpatuloy sa pagsusulat gamit ang panulat. Nakahinga si Lu Roxen nang makita niya ito. Ito ay lumabas na hindi niya nais na sumilip sa landas,
ngunit pumili ng isang angkop na lugar. Nang matapos magsulat si Ivory, nagbigay si Lou Rawson ng isang nasisiyahang ngiti, "No wonder Aaron is infatuated with you." Siyempre, si Ivory ay si Ivory, hindi lang maganda, kundi matalino din. Panipi, kontento ka na ba ngayon? Si Ivory ay hindi nakaka-relax dahil sa kanyang papuri, isang malamig at walang katulad na paraan. Bueno, pangungunahan ko ang mga piling tao sa tuktok ng asol na bundok upang iligtas. Hindi takutol ang aking ama at lolo na makita ang mga ito. Sa sandaling bumagsak ang boses, mabilis na lumabas ng silid si Lou Rawson. Tanging si Ivory, walang dating sipon, nakatingin lang sa buwan sa labas ng bintana, sumulat ang mga mata ng akasya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pangunahing bulwagan sa tuktok ng asol na bundok, mayroong 8 magagandang salita mula sa pinuno ng pamilyang Lu at sa masiglang pagtawa ni Lu Wuzhen. Makalipas ang halos ilang sandali, sumugod si Lou Rawson sa asol na bundok pavilion. Bilang pinaka-elite na pag-iral sa tuktok ng asol na bundok ng Luja, ang pagkakaroon nito ay hindi gaanong espesyal kaysa sa gusaling pavilion na sumusuporta sa pamilya. Ang asol na bundok pavilion ay nangangahulugang labis sa tuktok ng asol na bundok. Ngunit sa parehong oras, ito ay nangangahulugan din ng labis sa pattern ng 8 panig na mundo. Sa oras na ito, mahigit 100 elder level masters ng Blue Mountain Pavilion ang nagtipon sa martial arts field, at may 10,000 elite na disipulo sa tuktok ng asol na bundok sa likod nila. Ito ay makapangyarihan, ito ay makapangyarihan. Maging si Lou Rawson, na nakatayo sa pangkat ng makapangyarihang gurong ito sa oras na ito, ay hindi napigil ang makaramdam ng pag-usad. Ang kapangyarihan ng mundo ay nasa mga kamay nito, at lahat ng uri ng kapangyarihan ay nasa kontrol nito. Ang sarap talaga ng feeling na ito. Lahat ay nasa iyong utos. Sa sobrang tuwa niya ay ininom ito ni Lou Rawson sa malamig na boses. Oo, 10,000 tao ang dapat magkapit-bisig. Ang mood ni Lou Rawson ay lalong lumalakas. Target, ang hangganang bayan sa lupain ng nakulong na dragon, magsimula ka agad. Oo, sa pangunguna ni Lou Rawson sa mga piling tao ni Lu mula sa tuktok ng asol na bundok, isang 10,000 tropa na malapit sa kanya ay bumangon din mula sa iba. Ang pinuno ay bata at gwapo, nakasuot ng gintong baluti, at maging sa dilim. Sa likuran niya, ang 10,000 sundalo, na may maitim na balat, hubad na paa at gintong sinturon, ay mukhang kakaiba. Tara na, sa sandaling uminom ang gininto ang kabataan, ang 10,000 tropa ay nag-impake na rin at pumunta sa hangganang bayan kung saan nakulong ang dragon. Kasabay nito, ang hangganan ng bayan ay nagsimula sa pinakatahimik, ngunit ito ay lubhang magulong sandali. Sa maliit na bayan, halatang mas mabangis ang mga zombie sa gabi, habang ang mga tao sa inn ay lalong pagod. Sa lambak, bagamat malakas ang tunog ng ulan, hindi pa rin ito kasing lakas ng kakaibang boses ng 10,000 monghe. Sa ilalim ng kulog at kidlat, palaki ng palaki ang anino ni Aaron sa kanyang katawan, ngunit mas lalong walang laman. Mula sa paunang matinis na hiyawan sa lambak, hanggang sa halos walang tunog ngayon. Bagamat napakaikli ng panahon ng pagdadalisay ng kaluluwa, natatakot akong si Aaron lamang ang nakakaalam ng sakit sa proseso. Nakatayo pa rin ang dragon, hayaang tumila ang ulan, ang katawan ni Aaron ay nakahiga pa rin doon, hinugasan ng ulan, sa pagkakataong ito, basang-basa ang kamay sa ulan, ngunit biglang gumalaw ng bahagya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.